Hello guys, ito na nga pala yung pinaghirapan ko at pinag-ipunan. Sa wakas nabili ko na rin. Ito nga pala yung aking munting negosyo. Dahil mahirap nga mag-pick up ng mga bigas, kaya naisipan kong bilihin nga ito dahil kailangan ko rin talaga ng ganitong service. Yan yung truck, bagong bili lang yan. Nabili ko lang rin pala yan ng surplus, kaya hindi siya sabing brand new. Ito nga pala yung mga bigas ko ngayon. Medyo mataas yung bigas ngayon dahil ayun nga, tig-init. Ito pala yung mga stock ko na lang ngayon. Mga iilan na lang yan na naka 25 kilos. Ito pala yung mga pagkain ng mga manok. Yan yung munti kong setup. Basta ang isa sa tips kapag ninegosyo ko rin ng ganito tulad sa akin, bigasan at poultry supply, dapat alamin mo yung mga hinahanap ng mga customer. Tapos kapag wala ka pa nito, ilista mo lang. Pagkatapos ayun, bilhin mo na kapag mamimili ka na ng mga paninda, kasi kapag bibili ka naman ng hindi hinahanap ng mga customer, medyo matagal yung moving ng items, kaya doon tayo sa mga fast moving. Isa yan sa tips kapag magtatayo ka rin ng ganitong negosyo. Ito pala ay namili rin ako ng mga paninda na laruan, mga pang-akit yan sa mga bata. Kunti na lang ang naiwan, nakaraan marami yan. Dagdag kita rin yan kahit pa paano. Ito na pala yung nabili kong truck. Dati kasi yung ginagawa ko ay nagpapatracking pa ako. Bali kapag nagpapatracking ako, may bayad pala to kada persa ako ng bigas na binabagsak dito sa pwesto ko. Kaya yun, naisipan kong bumili na nga. Ipapakita ko pala sa inyo yung loob ng sasakyan. Yung haba pala ng truck na to ay 14 feet. Saktong-sakto siya sa pangkargahan talaga ng bigas. Kasi minsan papa-order ako ng mga 150 sakos na 50 kilos na bigas. Ito pala yung ilalim ng truck. Bago pa naman yung chassis at medyo makapal pa. Kaya goods pa to, mapapakinabangan pa ng mahabang panahon. Ito pala yung loob ng sasakyan. Yan yung interior. Kagandaan dito ay malawak yung loob niya. 3-seaters na rin siya. Tapos naka-aircon na rin siya, kaya relax dito sumakay. Dati nga ay pangarap ko lang to. Ngayon ay natupad na rin. Sarap pala sa pakiramdam. Ito yung katas ng pinaghirapan. Ngayon ay mapapakinabangan na. Kaya kapag may pangarap ka ay huwag kang susuko. Ituloy mo lang to, maabot mo rin yan. Walang imposible sa taong may pangarap. Tapos dapat sabayan mo rin ng gawa para matupad to. Ito na nga pala yung makina ng nabili kong truck. Wala akong alam sa pagdating sa mga makina or sa mga parts na mga ganitong truck. Yung dalawa ko palang kuya yung nag-check nito. Finish drive nila at ayun, okay naman daw yung performance, goods pa. Kaya dapat kapag bibili rin kayo ng truck, dapat meron kayong mga veteranong mekaniko or may alam sa makina para hindi sumakit yung ulo nyo, pati bulsa nyo hindi rin mabutas. Yung makina pala nito ay 4M51. Sunod na araw ay magpipick up na ako ng bigas at excited dahil ayun nga, may sasakyan tayong panghakot na. Hindi na tayo magbabayad ng 10 pesos per 25 kilos. Kapag nagpapatracking kasi ako ay ang binabayad ko sa isang trip sa 75 nasako na 50 kilos ay 1,500. Sa isang trip lang yan. Ninegosyo ko nga ng bigas. Sa isang araw kasi dito kailangan ng dalawang bisis. Kaya yun, 3,000. Ano lang yung kaya ng bulsa mo. Kaya maganda talaga kapag may sarili ng service. Ito nga pala yung grocery ng kuya ko. Ipapakita ko lang yung sa loob para sa mga may gusto rin
negosyo ng ganitong grocery. Ganyan yung kanyang setup. Sa puhunan naman sa pag-grocery ay hindi naman gaano kailangan malaki agad yung ipupuhunan mo dito. Mga estimated lang na kapag sa grocery ay 200 to pataas yung ika-capital mo. Yan, naka-organize yung mga items para yung customer kapag mamimili hindi siya malilito. Ganyan lang, simple lang yung setup. Sa susunod nga na target ko rin ay magpapatayo rin ako ng sarili ko ring grocery. Pag nakahanap na ako ng bagong pwesto. Ito kasi sa kuya ko yung grocery, tapos sa akin yung bigasan. Kaya kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag ka na mayang mag-subscribe para updated ka sa mga tips at ideas sa pagninegosyo ng ganito. May mga video ako mga ginawa kapag magsisimula pa lang pasukin ng ganitong negosyo. Ito nga pala yung setup ng pisto ko. Dito yung mga tinitinda ko, poultry supply at bigas. Yan yung mga stocks ko ngayon. Sa poultry supplies naman, maganda rin yung kitaan dito. Tapos sa bigasan naman, okay din, maganda rin ang kitaan dahil daily needs ng mga customer to. Di talaga mawawala to sa mga Pinoy yung bigas. Ito nga pala yung imported na asmin. Kapag bibili ka pala ng asmin, malalaman mo kapag pure yung asmin, dapat madulas to at yung butil niya ay walang putol. Yan nga pala yung sako ng imported asmin. Kung may katanungan ka ay huwag kang maya mag-comment sa video ko para masagot ko about sa pagninegosyo yung topic ng video ko na to. Kaya kung interesado kang matuto about sa pagninegosyo ng ganito ay mag-subscribe ka na.